Parang gusto ko maglakad hanggang madaling araw, hanggang wala na tayong masakyan, yung ganong level. Sige, maghabulan tayo. Aalis naman kayo, lalayo naman kayo. Ang trip nyo. Grabe pala yung love na nare-receive ko from the people around me. You are worthy. Alam mo, ngayon ko na-appreciate mag-bus dito sa Korea. Madali lang pala. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our last night na pala dito sa Seoul, South Korea. So gusto ko maglakad-lakad dahil mamimiss ko to. Dahil ang sarap maglakad dito sa Korea guys. I swear, walkable city talaga siya. Although sa Pilipinas, tinatry ko, di ba, sa mga nakakasalubong ko, mahilig ako maglakad kahit sa Pilipinas. Sa gabi, palaboy-laboy ako kapag gabi. Kaya may mga nakakasalubong ako sa Pinas ng mga viewers. Mahilig ako maglakad talaga. Tapos sabi ko, oh my god, mamimiss ko tong lakad moment ko sa Korea. It's currently 10 na yata. 10. Tapos sabi ko, parang gusto ko maglakad hanggang madaling araw. Hanggang wala na tayong masakyan. Yung ganong level. Yung wala nang masakyan, so maglalakad tayo. And Korea is a very safe country. No? Seoul is very safe also. So, feeling ko naman, wala namang mangyayaring masama. Parang naisip ko mag Han River. Kaso feeling ko kasi magsasara na yung mga establishments doon ng 11. Or i-try natin pa rin mag Han River. Tapos, bahala na kung saan ako dali ng paa ko. Parang gusto ko maglakad hanggang mapagod ako. Dahil last night na natin at mamimiss ko tong paglalakad sa South Korea. Pero before tayo, kasi medyo 10 na kasi baka mag-close ng 11. Mag-bus muna tayo pa Han River. Tapos after nun, lakad na tayo. So, chinek ko. Ito yung ginagamit ko, Naver map guys ha. Mas maganda yung Naver. So, maglalakad tayo ng 1 minute papunta sa, ayan, Sinchon. Magbabas tayo, bus 163. Bababa ng National Assembly. Ay, lalakarin pa rin ng 16 minutes papuntang Han River. Sige, carry lang, go. So, 3 stops. Okay. 1 minute lang daw yung lakad. Guys, matrain ako na tao kasi nahihirapan ako mag-bus. Pero dito sa Korea guys, kung kaya nyo mag-bus, mas masaya pala mag-bus. Pag nakasakay ka sa bus, mas nakikita mo yung paligid. Pag nasa train, nasa ilalim ka lang eh. So ito na ba? Bus 163. Nakita ko na may 160. Ay, nawala kanina. Pero may 163 na nakasulat dyan. Kasama na, nandyan yung bus 163. Tapos ang maganda pa dito sa Korea guys, kasi kahit madaling araw, may mga bus sila dito. So kahit lumayo tayo, makakauwi tayo. Unlike sa Japan, di ba sa Japan, pag mga 1 AM wala ka na masyadong masasakyan kasi magsasarado na yung train, tas wala masyadong mga 24-hour na bus. Sa Korea parang 753. Sa Korea parang 24 hours yung mga buses nila dito. T-money ulit tayo. T-money lang ginagamit ko sa bus, sa train, sa almost lahat. Pwede rin to sa mga 7-Eleven and all that. Kahit mga almost 11 na yata, 10:30 na. May mga nagja-jogging pa naman dito pa konti-konti, may mga nagbo-bike-bike pa rin. And that's the Han River. Mahirap to lakarin eh. I mean, hindi siya mahirap, matagal. Makaabutin tayo ng 2027. Charing. Dati nagbike ako dito, tapos naligaw ako. Kasi ang dami kasing pasikot-sikot dito sa Han River, tapos naligaw ako. Tapos diba, nasarado na yung pinagrentahan ko ng bike, hindi pa ako nakakabalik. Sorry naman sa may-ari nun. So ngayon nag-walk na lang tayo, baka maligaw na naman ako. Nag-downgrade tayo from biking to walking para different experience naman, no? Next time pag malakas na resistensya natin, jogging. Pagbalik natin dito sa Han River, magja-jogging na tayo. So guys, malapit na parang nagmura siya, naintindihan ko yung word na sheep. Almost 11 PM na, dahil pa rin nagja-jogging dito. Tsaka daming cutie dito ha. Siguro kung dito ako nakatira, everyday ako magja-jogging, baka magka 6-pack abs ako be. No? Alas, ito may tsura din to ha. No? Baka ito yung sign. Siguro kung ganito yung mga nakakasalubong ko mag-jogging, everyday ako magja-jogging talaga. Kailangan mo lang ng motivation to be healthy eh. Parang napapatakbo na ako, parang gusto ko na alam mo yun? Biglang alas 11 ng gabi pero yung energy ko parang, uy, parang gusto ko naglumaban. Ay, in fairness talaga ang healthy nila. Nakakatuwa. It's a 10 out of 10. Nakakatuwa. Nakakatuwa to see people who are taking care of themselves. Ito na yung Han River guys. Wow! Alas 11 ng gabi, nag Han River. May mga couple din. Ayan.
Proof guys na kapag Han River tayo ng alas 11 na ba? 10:57 pala. 10:57 PM. Paano na ako makakabalik? Parang ang layo ng nilakad ko ah. Mabalik ba ako? Or meron nang sakay ng bus dito? Ayun si kuya, parang ba't siya bumalik? Siya bumalik? Sige, maghabulan tayo. Total nandito na lang din naman ako sa sitwasyon na to na hinahabol na kita. Wala nang balikan. Parang gwapo pala itong ako. Ay, hindi tayo pwede magpabalik-balik. Dapat isa lang. Sino pipiliin? Wala, ang hirap naman mag-jog. Ay, hindi ako magiging healthy dito sa pagja-jogging kasi magaganong-ganon yung mata ko eh. Parang, wait, sino bang mas go? Hirap mamili ha. Lahat pwede. No? Kung ganito naman din yung mga taong mananakit sa akin, parang ready na pala ako masaktan. Oo. What is pain? Pain is only temporary, but the happiness that you will feel and the joy that you will, ano pang English ng ibang feel, the joy that you will experience, it's worth the pain. Masa na ba yung hinahabol ko? Nawala siya. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na. Hindi yung pinapahabol mo ako ng ganito. Gusto ko lang naman marinig galing sa'yo na ayaw mo na. Kasi hanggat hindi ko naririnig, patuloy kitang hahabulin. Ganun ako magmahal. Sabihin mo na para tumigil na ako. Kasi nakakapagod din naman maghabol. Pero kasi pag nagmamahal ako, tinutodo ko na talaga eh. Nasaan na siya? Guys, sabi nila ba? Charis. Okay. Wala na talaga yung naka-blue. Pero since tanga ako, hahabulin ko pa rin. Kahit may mga dumaan na naka-orange, itong naka-black. Hala. Parang napantayan niya yung itsura pero nag-commit kasi ako dun sa naka-blue. I mean, binigay ko kasi yung commitment ko dun. So hanggat hindi niya sinasabing tumigil ako, hindi ako titigil. Hahabulin ko pa rin. Yung mga joke ko parang based on true experience yun. Joke pa lang pero nangyari sa akin yun in the past. Na kahit alam mo namang ayaw na, hindi pa rin ako tumitigil kasi gusto ko marinig. Eh hindi niya sinasabi. So kung ayaw niya sa mga tao, pwedeng sabihin niyo. Huwag yung pinapaasa niyo ha. Kasi hindi niyo alam yung feeling ng taong naghahabol at ng taong nasasaktan. Nanggigigil ako kasi bumabalik yung memories at hindi nyo kasi alam kung paano nasisira yung buhay ng taong nasaktan. Alam nyo? Hindi. Kasi puro kayo paasa. Puro kayong pag-ayaw nyo na para bang ano lang tayo ng may nagustuhan kayong damit, pag ayaw nyo na itatapon nyo na. Kami kasi nag-i-invest kami. Pag nag-commit kami, mahirap kami magtiwala, mahirap kami mag-commit. Pero pag nag-commit kami, commit talaga. Alam mo yun, nananahimik kasi yung buhay namin. Dadating kayo, guguluhin nyo. Tapos, nung ginulo nyo, tapos nung nag-commit kami, ayaw nyo naman. Wait lang kasi may dumadaan. Baka isipin nila masyado naman akong artista dito. But yeah, I'm actually auditioning for this role of a leading man, okay? Mag-commit kayo ng maayos kasi nananahimik yung tao eh. Masaya kami sa buhay namin, okay kami, dadating kayo, guguluhin nyo. Tapos sasabihin namin, ay sorry, hindi ako ready. Pero ang kulit-kulit nyo. Tapos pag na-fall na kami, aalis naman kayo, lalayo naman kayo. Ang trip nyo. Trip nyo sa buhay. Diba? Ay, gigigil talaga ako. Wait lang, naiinis ako ng konti. Kuya, pwedeng pa-comfort ako? Hindi rin siya ready mag-comfort. Maghanap lang ako ng comfort sa akin. Comfort mo naman ako, bes. Oh, I feel comforted. Thank you ha. Diba? Naiinis ako, nanggigil ako. Ang gusto ko maglakad para ba ma-distress, maano ako. Sabi ko nga na this trip in Korea, it healed me. It healed me sa mga pagod kasi dito para nakapagpahinga ako. Pero nung naglakad ako dito sa Han River, bumalik yung lahat ng sakit. So, I don't know kung maganda ba yung naidulot or hindi. I need to rest. Yan. Ang gwapo din ito. Pero may jowa. So, bigay na natin sa inyo. Ganyan.
Ganyan yung gusto ko. Yung mag-holding hands. Hindi sila nagbibitaw. Ganyan dapat. Yung kahit ano ka, confronted ka with a difficult situation, di ba, crossroad, dalawa yung daanan dito. Yung lalaki naliligaw siya, may temptation, nagstay pa rin siya dun sa babae. Ganun dapat. Yung mga ex ko kasi, walang ganun. Nangyari sa inyo. Wow, perfect. Joke lang. May mga relationship din naman na ako yung nagkamali. Pero may mga relationship din naman. Wag natin isisi natin dun sa kanila talaga. May mga relationship din naman na yung mga ex ko talaga, nananahimik yung tao eh. Masaya ako sa buhay ko, tapos dumating kayo, ginulo nyo eh. So ngayon, ang dami kong trauma. Natatakot ako magmahal. 7 years na akong single. Takot ako magmahal dahil sa mga pains na binigay nyo sa akin. May tsura. So, kanino ko isisisi yun? Charing lang, sa sarili ko. Hindi ko naman sinisisi yung mga ex ko sa mga trauma ko. Parang I became wiser lang siguro. Kasi sa dami ng pains na pinagdaanan ko before, sobrang hirap na sa akin na ibigay ulit yung sarili ko. It took me many years to finally love myself, to finally prioritize myself. So it's so hard for me to, ang hirap ng English, it's so hard for me to give it up. Parang it took me many years para i-build ko kung anong meron ako ngayon, di ba? Na maging masaya, na mag-isa. So, mahirap din na basta walang bahala ko lang. May mga taong dumadating, nagpaparamdam, pero parang hindi pa talaga ako ready. Unless, parang magiging ready ako bigla. Ayun, tumingin si Gus. Bro, you look in the camera, does it signify that you're ready? Because I am ready. I mean, oh my gosh, this Han River trip is a must in your itinerary. And you should go here like around this time, quiet. There are a lot of people like walking. And okay, let's continue to walk and find the love of our lives. Here is sa Han River, guys. Meron silang mga ganito. Pwede kayong mag-exercise, no? Para mga outdoor gym. You know. So what is your excuse not to be healthy, no? Guys, nakaisang oras na tayo dito. So nandito tayo sa, ayun, no? Sa Han River yan. Tapos maglalakad tayo papuntang Hongdae pabalik. Hongik University. 52 minutes, my gosh. Pero laban. So the verdict for tonight, hindi tayo nakahanap ng pag-ibig. Pero ang silver lining dun, nakita natin na ang sarap pala tumambay dito ng medyo gabi-gabi, no? Feeling ko marami din sa hapon. Try nga natin ng mga 6 or mga 7, 6, 7 mga 6 or 7, no? Feeling ko mas maraming nagjo-jogging kasi ngayon medyo late na eh, alas 11 pa yan, ang dami na, no? What more kung mga maaga pa. Tsaka feeling ko perfect yung summer, maraming nagjo-jogging pag summer, no? Kasi pag winter masyadong malamig, pag spring, autumn kaya pa naman siguro, pero feeling ko summer talaga marami. Tsaka naka t-shirt sila pag summer, so kita mo yung mga muscle and all that. Kidding aside, nakakatuwa talaga to see people taking care of themselves. Kasi siguro that's something that I struggle with. Parang because I'm so busy, which is not a good excuse. Because I'm so busy, I always say I'm so busy, I'm so tired. So I don't have time to take care of myself. Kaya whenever I see people who are running, maganda man yung katawan or hindi, at least they're trying, or parang like fit man, or parang still trying to improve their body. At least you're doing something, 'di ba? So natutuwa ako for them. Sana magawa ko rin. Well, tinatry ko, di ba, ngayon nag-walking ako. Tapos nung hindi ako nagta-travel, nag-gym ako. Excited na nga ako umuwi ng Pilipinas kasi gusto ko na ulit mag-gym. Wow. Feeler. Pero gusto ko na mag-gym totoo. Nakakatuwa talaga yung feeling of safety na naibibigay ng Korea, Japan, Korea, Taiwan din, actually China din. Parang hindi rin ako masyado natatakot doon. Pero pag sa other countries, medyo ginagawa ko pa rin kasi matigas ulo ko. Pero medyo kinakabahan ako. Mahilig kasi ako maglakad talaga kahit hating gabi, kahit hindi na nasasama sa vlog. Pero dito sa Korea, Japan, yan, like wala akong fearless ka kasi alam mong super safe. So akit na tayo dito sa tulay, tapos tatawid tayo. Pagtawid natin, Hapjeong na siya, yung train station, kaso sarado na yung train. So lalakarin natin, di ba? Hapjeong, Hongdae, Sinchon. Yung hotel ko nasa Sinchon. Okay, next time Han River jogging na tayo, ha. Next na balik natin dito, dapat kaya na natin sumabay sa mga nagja-jogging dyan. For now, let's walk.
kakaiba din talaga yung trip ko sa buhay, no? Naglakad tayo ng 11 dito sa Han River. Yun. Ito yung tulay. Walang tao. Pero guys, may mga bus ha. Kung gusto niyo mag-bus, pwede naman. It's just that gusto ko mag-walk kasi nga nabibitin pa ako. Gusto ko pa maglakad. Pero if bus, meron pa guys. Sa Korea parang 24 hours yung mga bus nila dito. Kaya okay, kahit madaling araw ka na umuwi, may masasakyan ka talaga. Talagang tao. Kasi sino ba naman maglalakad kung meron namang bus? Ako lang. Ako lang yung maglalakad kahit may bus. Charing. Guys, may nakasalubong akong isa, nakaka-proud. Babae pa siya ha. In fairness to her, babae pa siya. Siya lang yung naglalakad from there, tapos ako lang yung naglalakad from here. Siya lang yung nakasalubong ka sa buong journey. Ditong tulay na to. So guys, nakarating na tayo sa may Hapjeong area. May mga bukas pa, may yung Hollies doon sa kanto bukas pa. So Paris Baguette, bukas pa. Kahit mga 11 na. Anong oras na ba? 11:52 na oh. 12 na. So almost 2 hours na pala ako naglalakad yata. Hindi pala ako lang dinaanan. Dapat dyan lang sa blue, diba? Nakaliko pala ako. So kailangan kong bumalik. Ang arrow is ayan, dyan. Dito, no? Kung ba? So yan, kailangan dito. Kasi ang dilim, my gosh. Pero may mga naglalakad naman kahit madilim eh. May mga makakasalubong pa tayo. Ay, makakasabay, I mean. So laban na siguro. Ito na yung totoong Hapjeong guys. Ito, nagiging cherry blossom itong street na to. Pag nagpunta kayo ng spring. Kanina na mali pala ako ng liko. Pero ito yung Hapjeong na didiretso to ng Hongdae. If hindi, dire-diretso nyo lang yan, aabot kayo ng Hongdae. Guys, time check, 12:07. Pero may buhay pa rin sa Hapjeong, oh, no? May mga open pa rin na bar siguro yan. May tao pa rin dito sa gilid. Parang hindi madaling araw ah. Oo nga no. Dito din may life pa dyan. Pero focus lang kayo dito sa mga trees na to. Kasi yan yung padiretso sa Hongdae. Actually pag cherry blossom, masarap mag cafe hopping dito sa Hapjeong. Kasi last time dumaan ako dito cherry blossom. Ang sarap tumambay dito. Tapos ito may mga nahuhulog-hulog ng mga cherry blossoms. Okay guys, quick break. Bumili lang ako ng water and tea. May nag-comment sa akin na hindi daw ako matubig. Thank you for reminding me. Totoo nga, hindi talaga ako matubig, no? Which is not a good thing. I realized, kailangan lang nga nagwa-water ako. Uhaw na uhaw ako. Tagal natin naglakad. One more. Uhaw yan. Tea naman. So Hongdae na tayo guys. So guys, ito yung Hongdae pala ng Monday ha. Monday night ngayon. Diba alas 12 ng Lunes. Dahil pa rin tao dito sa Hongdae, no? Parang kahit anong araw yata dito hindi nawawala ng tao. Restaurants, mga bars still open. So dadaan lang ako kasi Hongdae, tas after ng Hongdae is Sinchon na yung hotel natin. I mean Tuesday na pala guys. Monday ng gabi pero Tuesday na ng madaling araw kasi 12 na pala. So Tuesday ngayon. Bars, people, young people. Sa buong Korea trip ko, tapos lagi kasi akong mag-Hongdae, no? Kahit anong oras ka talaga naman, madaling araw, sobrang madaling araw, yung papaumaga na, hindi siya nawawala ng tao. So kung gusto mo ng 24 hours na gising, or kung night person ka, I recommend Hongdae. Bukas pa rin yung mga samgyupsal, mga kainan, bukas pa rin. Oo nga, may mga tao nga sa loob. No, kahit madaling araw. Oo nga, ang dami kumakain, no? Dahil pa rin customer sa mga restaurants nila. Good guys, yung Jangin Dak Galbi, yung favorite ko na Dak Galbihan, open pa siya. Oh, may mga kumakain. Tsaka yung pura dak. Oo nga, may mga customer pa oh. So kung gusto niyo mag parang midnight after 12 AM na gala dito sa Hongdae, pwede pa guys. Bukas pa nga siya. Di ba ito nagsasara? Samgyupsal, may mga tao pa. Ayan, 12:36. So kung nag-iisip kayo, baka wala tayong magawa sa Korea pag dumating kayo ng
Ay, oo, yung mga night flight. Di ba minsan may mga night na flight going to Seoul from Manila. Tapos kung yung hotel nyo nandito sa Hongdae, for example, tapos sabihin nyo, wala, baka wala lang tayong makainan kasi ano na, late na. No, hindi sa Hongdae guys. Kahit madaling araw na bukas pa yung mga favorite na kinakainan namin dito. Uy! Yung aking manliligaw. Yan, manliligaw ko yan guys. Pero may asawa na kasi ako eh. Dumating kasi, pinakauna kasing dumating sa buhay ko, si V. So siya yung asawa ko. Kasi pinakasalan ko siya eh, nag-commit ako sa kanya. Tapos dumating si Jungkook. Hindi ko kayang hindi siya anuhin eh. Parang hindi ko i-entertain sa buhay ko si Jungkook. So naging jowa ko siya. So may asawa na ako, tapos may jowa na ako. Eh dumating si Mingyu. Pangatlo siya eh. Pangatlo siyang dumating sa buhay ko. So, ang hirap naman kung kabit yung itatawag ko sa kanya, di ba? So manliligaw. So meron akong asawa, si V. May jowa ako si Jungkook. Tapos yung manliligaw ko, si Mingyu. Silang tatlo yung tumatay yung total single pa naman ako. Sila muna yung tumatay yung parang kumakompleto sa buhay ko. Hi guys, good morning. It's our last day na dito sa Seoul, no? Hindi ko na natuloy yung vlog ko kagabi kasi habang naglalakad ako pauwi, nagdrama-rama sa hapon na naman ako. Parang sabi ko nga, diba, this trip healed me. Parang kasi in the past few trips medyo napapagod ako, tapos parang mas nakafocus yung mind ko dun sa pagod. Pero after this trip, napahinga ako, na-meet ko ulit yung mga friends ko, parang mas naging grateful ako na ang ganda pala ng naidudulot ng pagta-travel sa akin kasi I get the chance to meet these amazing people in my life, no? At parang naiiyak lang ako kasi grabe si Lord na parang minsan kasi nagrereklamo ako sa pagod, tapos na-realize ko na grabe yung life na binibigay ni Lord sa akin, at grabe yung mga tao na ginagamit niya as instrument na maipa-feel sa akin na I am deserving of love and care. Alam mo yun, parang hindi ko man siya nakakuha sa for example sa romantic relationship, pero grabe pala yung love na nare-receive ko from the people around me, from my friends. Parang grabe yung thank you Lord for giving these people into my life. Kaya parang habang papauwi ako, naiyak na lang talaga ako na parang oh my gosh, I'm living this life na nakaka-travel ako, nakakamit ako ng mga tao, tapos yung mga tao pa na namimit ko, yung parang sobra sila magparamdam ng pagmamahal sa akin, how they take care of me, na parang wala. Ayun, nagdrama ako kagabi, so sabi ko wala na, nawala na sa pag-vlog. So ngayon last day na natin, wait lang, dala ko ng olive yan kasi bilis mag-shift ng utak ko, di ba? May nakita kong olive yan, tapos si JM mayroon siyang binili na product, tapos nagustuhan niya, nakikisuyo siya na bumili. Maliit lang naman yung product, tapos meron din kasi akong pinabili sa kanya, so I'm just returning the favor. Kasi di ba wala ako sa Pilipinas, sabi ko JM, pwedeng i-order mo ako ng siya yung umorder para mapunta sa bahay nila yung item, yung parcel. Tapos magmi-meet kasi kami, so kukunin ko yung parcel sa kanya, tapos ibibigay ko rin sa kanya itong olive yang na pinapabili niya. Wait lang, ano nga ba yun? Nag-send siya ng picture ng product. Okay, sige, I realize doon na lang tayo sa mas malaking olive yang. Medyo maliit lang kasi ito eh. Meron na naman ako ng product. Ito, ayan o. Hindi ko alam kung ano to eh. Basta ganyan daw itsura na gustuhan niya daw. Sa totoo lang, over baggage na ako. Kasi ang flight ko pa uwi is Philippine Airlines. 20 kilos lang kasi sila. Eh yung papunta ko dito, 25 kilos na ako. Di ba nag-Asiana Airlines ako? Tapos 25 kilos. Dapat 23 kilos lang yung Asiana, pero pinalusot nila ako. Pero with Philippine Airlines, I don't think makakalusot yung 25 kilos kasi dapat 20 lang, di ba? Tapos may mga iba pa akong binili. So feeling ko nasa mga 27, 28 kilos na ako. So meron na lang akong 2 kilos na... Ay, nag-add ako ng 10 kilos para maging 30 kilos yung baggage. Ang mahal lang 10 kilos, guys. Nag-add ako sa 10 kilos, 6,000 plus pesos. Diba? Yung baggage parang pamasahe na yun eh. Pero wala eh, nag-over baggage talaga ako. So guys, bumabala ako sa isang random station dito. It's called Chongjongno. Hindi pa kasi ako nakakababa dito. So wala lang, gusto ko lang makita ko ano meron. Gusto ko lang makita ko ano meron dito. Sa Chongjongno Station. Saan tayo tatambay? May park. Park ba to? Ito may cafe. Ay, parang gusto ko mag-street. Ay, hindi pala park. It's a prank. So, na-realize ko wala masyadong magawa dito sa ano nga ba? Nalimutan ko rin yung binabaan ko. Chonggechon? Parang ganun. Ay, hindi. Basta ganun. Yung binabaan kong street. More on parang office siya.
Yung mga nakikita ko mga work parang from the office. Ganun, wala masyadong ganap. So naisipan ko, lipat tayo. Punta tayo sa Yonhee. Di ba meron tayo pinuntahan Yeonnam, yung nire-recommend ni Hazel. Meron pang isang neighborhood na hindi siya masyadong sikat, more on pang local. Kaso weekday kasi ngayon, tas maaga, baka wala ring tao. Pero try pa rin natin. Punta tayo sa Yonhee. Mag-bus na lang tayo para hindi na tayo maglakad ng malayo. So madali lang din naman mag-bus dito guys sa Korea. Nag-sunblock naman ako, pero kahit nag-sunblock ako dahil mahilig ako maglakad, lagi na sa sunburn yung mukha ko. Hindi na siya nakapagpahinga. Kakagaling niya lang, tas ngayon nagpapasunburn na naman ng lolo mo. Okay, so sakay daw tayo sa bus 7017. Ayan, nandito na yata sa bus stop na yan. Ganito yung mga bus stop nila dito sa Korea. Tas hanapin mo lang na may nakasulat na 70, ayun, 7017. So dadaan siya dito. Ganito yung spelling ng lugar, parang Yonhui. Pero sabi ni Hazel, Yonhui, di ba? Pero Yonhee daw yan, Yonhee. Guys, nakarating na tayo sa Yonhee, no? Marami din dito mga cafes, shopping. Parang gusto ko lang tumambay sa cute na cafe. Kaso ang init ng panahon talaga, no? Ang init mag-explore ng tanghali, ha? Gusto kong lakarin pero ang init. Ah, wow. Parang cute to. Artwork. Hanap tayo na matatambayan, guys. Espresso. Mukhang masarap dito. Pinipilahan nila eh. Ang cute ng vibe. You are worthy. Ayan o. A little reminder for today, just in case you forget that you are worthy. And speaking of you are worthy, ako na naman. Ayoko ng mga ganito. Nabigla ako napapa-open up sa mga yung mga intrusive thoughts ko, yung mga hinanaing ko sa buhay. Bigla akong nagiging vulnerable ako. Well, vulnerable naman talaga ako siguro sa inyo, guys. Parang this trip, parang I felt that I am worthy. Kasi syempre growing up, sige, hindi ako iyak to. Hindi ako iyak. So growing up, syempre I came from a separated family, no. So parang iniwan kami ng tatay ko. Sobrang bata ko pa lang, parang mga 4 years old pa lang yata ako. So somehow growing up, syempre ma-realize mo na, hala, bakit kami iniwan, or parang hindi ba ako worthy of love, hindi ba kami worthy of love para iwanan kami. Tapos nagkakaroon ako ng mga relationship, tapos ang dami ko mga failed relationships na parang feeling ko, pina-question ko yung sarili ko na hindi ba ako worthy, bakit parang walang tao na lumalaban for me, or parang ang seryoso ng topic. Magkakape lang dapat tayo, di ba? Tapos basta parang ang daming instances sa life ko na minsan I question myself if I'm worthy. Tapos, itong trip na to, di ba, pumunta ako kay Kim, kay mga friends ko, kay Hazel, kay JM. Parang, through traveling, ang dami kong na-meet na tao sa buhay ko na ginamit ni Lord as an instrument to make me realize how worthy I am. Na, grabe nila ako i-treat, grabe nila ako mahalin, grabe nila ako ipaglaban. They really take care of me. Tas parang they really treasure yung friendship that we have. If ever magbibisita ako dito, for example, kay Kim, grabe yung basta yung pag-aalaga. Pagpupunta ako sa ibang bansa, kay Ari. Alam mo yung mga tao itong nakilala ko sa pag-travel, parang they made me realize that I'm worthy. Na kasi kung nakikita nila yun, di ba, kung gaano nila ako mahalin bilang friend, kung gaano nila ako i-treasure yung meron kami, ibig sabihin, may nakita sila sa akin na karapat dapat akong i-keep. Alam mo yon. So parang traveling also and meeting these people made me realize that I'm worthy. Kahit ang dami kong mga experiences from the past that I question myself if am I worthy of love? Bakit parang walang tao na nag-i-stay? Pero, ayun lang, share ko lang. Tara na, let's go back to cafe. Ang gaganda ng mga cafe dito. Banyekol, Bandung Studio. Ito parang lumang bahay, oh. Kaya siguro parang feeling ko, nung bata pa ako, tas nagkakaroon ako ng mga relationship, sobrang possessive ako sa mga tao na hindi ko nare-realize na sobrang possessive ako sa mga nakaka-relationship ko, sobrang siloso ako, kasi feeling ko,
nung bata ako, I was questioning myself if I am worthy of love. Kaya kapag may mga dumadating na ka-relationship ko before, sobrang insecure ako, alam mo yun. Sobrang gusto ko lagi ng assurance, gusto ko ako lang kakausapin mo. Sarang ang bilis ko magselos kasi natatakot ako na baka yung love na meron ako at that moment ay mawala. Kasi nga, siguro growing up, parang laging nawawala yung love or hindi ko mahanap yung love. Alam mo yun siguro. Kaya, nung nahanap ko siya nung mga teenager ako, sobrang possessive ako kasi takot ako na mawala yung love na yun. Takot ako na baka iwan na naman ako or alam mo yun. Meron ako mga ganong sigurong mga pananaw sa buhay nung kabataan ko. Kaya nito lang din actually nung mga malapit na ako mag 30 or mga patretahin na ako, doon ko talaga fully na love yung sarili ko kasi parang I was always looking for love sa paligid ko. I was looking for love around me, na parang feeling ko I always need validation from other people, parang I always need someone to complete me. But then I realized na yung love within yourself, yung love mo sa sarili mo is actually enough. And of course, the love from God. But if you also love yourself talaga, it's enough. Pero ngayon, sa mga trips ko, sa mga nakikilala ko ulit na mga friends, parang doon ulit bumabalik yung external validation. Although, meron na naman akong internal validation, natutulong ko na namang mahalin yung sarili ko. Gusto ko nagja-jogging si kuya ng tanghali. Ano sa ako? ADHD ba? Ano sinasabi ko? Miss ko ma-distract. Ayun, yung external validation nung hinahanap ko lagi nung bata ako. Nakuha ko as I grow older, as I mature, and as I become more stable siguro sa buhay. Mas natutunan kong kunin yung love from within. Pero through traveling and through meeting these people around me, parang naibalik ulit yung validation na ayaw nga, kamahal-mahal ka nga. Ayaw nga, may mga tao pala talaga na mag-i-stay sa buhay mo and they really want you in their lives, no? Kasi parang all this time, parang feeling ko, walang tao na willing magstay sa buhay ko or parang hindi sila happy siguro na nandyan ako. Pero ngayon, yung mga taong namimit ko, mga friends na namimit ko, parang grabe yung importance, pagmamahal, pag-aaruga na binibigay nila sa akin, and it's actually making me happy and making me grateful and making me feel that I am worthy. Okay, tama na. Ang dami ko nang nahanas. Okay guys, dito na tayo sa Banol Iyaki kasi super naiinit na. Ang init na ng panahon, baka magka-rashes na naman ako. Kakagaling lang ng mga rashes. Hindi pala siya cafe guys. Anong meron dito? Parang mga tindahan ng sinulid. Di ba? May mga ganyan sila. Oo nga, tindahan yata ng sinulid. If mga artsy kayo, gusto nyo gumawa ng mga arts, feeling ko ayan siya. Ang vibe lang dito sa Yonhi. Oh my god, parang na-mention ni Hazel na ito ba yun? Parang ito yata yung bestseller nila. May bestseller ba sila dito? Sige, dito na nga tayo. Yung guys, may menu, tapos dito ka o-order lang sa kanila, no? Maybe I'll go with vanilla latte, my favorite. What is your best cake? We are serving strawberry cream and banana. Strawberry cream? Is it here? No. Just leave it, please. Okay. Ito din yung bestseller nila na yung strawberry banana. Tapos vanilla latte lang. Ayan, cute lang siya. Maliit lang na shop dito. Guys, let's go. Kain na tayo. Vanilla latte. I love it. Gusto ko yung matapang yung kape pero creamy. Alam mo yun? Ayoko ng sobrang creamy tapos hindi ko na malasahan yung kape. Ayoko naman ng sobrang pait. Gusto ko yung perfect blend of matapang plus ma-cream. And achieve naman nila. I like their vanilla latte. Actually, ako lang yung mag-isa dito sa cafe. Usually, yan nagpupunta dito mga group of friends or date. Pero sabi ko nga sa inyo, kaya siguro parang sobrang naging independent ako ng, parang nasobrahan naman yung pagka-independent ko ngayon, di ba? Naging OA naman. Kasi nga before, parang feeling ko, I've given so much of myself sa ibang tao talaga. Like, when it comes to love, when it comes to relationship, like, OA talaga ako magmahal before. Kaya parang ilang years din bago na-realize ko na kailangan yung pagmamahal manggagaling sa sarili ko. Hindi ko dapat hinahanap yung love sa mga tao sa paligid ko or sa mga outside
people. Dapat manggagaling yung love sa sarili ko. At ilang years ko siyang binuo. Ilang years ko siyang binild. Kaya ngayon naman, nasobrahan yung self-love ko na nahihirapan na ulit ako magmahal ng ibang tao. Alam mo yun? Okay. Masarap siya, like saging na may cream. Pero mas favorite ko pa rin yung try ko na mango cake sa Cafe Margaret. Mas gusto ko pa rin yun. So, I'll give this maybe mga 8.5. Pero masarap ha. Ngayon ko lang na-realize, meron pala sila binigay. Ginawa kong sandwich, ginanong-ganong ko lang. Kinukutsilyo pala. Hindi ako na-inform. Ginawa ko namang Angel's Burger yung kanilang... Natawa rin ako sa ginawa ko. Ginawa kong Angel's Burger yung cake nila. Kinukutsilyo pala to. Ulit, take 2. Take 2 social version. Kanina yung totoong Marvin version. This is the social version. Cheers. Ang galing kasi dito ka mag-order na. Ito yung pangalan ko, Marv. Tapos nang thank you sila. Thank you. Meron ditong Korean. Hindi ko alam kung ano yan. Okay guys, nakapag-chill na tayo dito sa Yonhi. Nakapag-review pa ako ng isang vlog. Yung vlog namin ni Kim. Ang cute ng vlog. Natuwa ako dun sa vlog namin sa Daegu. I-upload ko siya tomorrow. Pero, anong date ba tomorrow? June something. June 24 tomorrow. Tapos balik na tayo sa Hongdae kasi kailangan bumili sa Oliviang nung pinapabili ni JM. Tapos, check natin kung may mga, bibili pa ba ako ng pasalubong. Check natin kung may mga mai-add pa akong mabibili. Last minute, last hour shopping. Mag-bus na lang ulit tayo. So from Yonhe, pwede kayo mag-bus papuntang Hongdae. 2 stops lang siya. Let's go. So ito guys, from Yonhe, ito yung mga ang dami natin pwedeng sakyan. Ito yung mga bus numbers. Maraming pwedeng masakyan. Tapos ride ng 2 stops to Hongik University. Bus 7734. Let's go. Guys, nakababa na tayo dito sa Hongik University Station or sa Hongdae. Alam mo, ngayon ko na-appreciate mag-bus dito sa Korea. Madali lang pala. Tsaka mas mas convenient kasi pagbaba mo, yun na yun. Wala ka ng hagdan-hagdan, no? Dati na bobobo ako sa pagbabas kahit saang bansa, kahit dito sa Korea. Pero ngayon madali lang pala siya. Naver yung gamit ko, no? Hindi siya Google Maps. Naver Maps. Madali lang siyang sundin. Back to Hongdae. Saan na nga ba yung Oliviang dito na malaki? Is dito sa Hongdae, meron din malaking Oliviang, no? Itong building na to. Tara, pasok tayo. Ako nakapag-film sa taas kasi medyo strict mag-film dun sa Oliviang. But hindi ko nabili yung pinapabili ni JM. Nag-send naman ako ng video sa kanya. Pinakita ko yung mga areas, mga stocks dun. Wala yung gusto niya eh. So ang nabili ko lang is para sa sarili ko. Ayan, may isa akong nabili. Toridin na serum. Sobrang tamad ako mag-skincare. Pero nakita niyo si Kim, di ba? Ang glow up niya ngayon. Sa buong kita namin, parang ngayon yung pinaka-glow up yung skin niya. Tapos tinanong ko, sabi ko, parang gumanda yung skin mo ngayon. Sabi niya, nag-i-skincare na daw kasi siya. So na-encourage ako na mag-skincare na din kasi ang tamad ko eh. Tapos nung naghahanap ako ng serum, magta-try ako ng serum, may mga magagandang skin na lalaki. Ito yung binili nila. Toridin Dive-In Serum. Sabi ko, maganda yung skin nila, baka effective. So ito muna itatry ko lang. For moisturizer, ang ginagamit ko is Dr. G. Tapos gusto ko mag-add ng serum sa aking routine sa gabi. Baka mag-glow up tayo. Nainggit sa glow up ng iba. So guys, nagpunta ulit ako dito sa Oliviang sa may Mercure. Wala talaga yung pinapabili ni JM. Baka mabenta yun, kaya na sold out. So, sorry JM. I tried. Pero pag may madaanan pa ako ng Oliviang, papasok ulit ako. Okay guys, so pabalik na tayo sa airport, sa Incheon Airport. No, pwede kayo mag-train, di ba yung RX. Pero ngayon magbabus tayo. Kasi parang madali lang naman pala mag-bus dito sa Korea. So from my hotel dito sa Incheon, may 4-minute walk lang papunta dito. Sa parang bus stop na papunta sa airport. Sabi ni Hazel, para mga 17,000 won yung pamasahe. So T-Money lang din gagamitin. Make sure lang may enough kayong load sa T-Money. If wala, magpa-load na kayo sa mga train station, gano'n. So magbabus tayo. Mga 1 hour yung biyahe from Incheon to airport. So it's currently 4:18
4:18. Ang dadating ako doon mga 5:18 or 5:30 siguro. Ang flight ko naman is 8:30 pa. So 5, 6, 7, 8. 3 hours pa. So laban yards. Tatawid lang tayo kasi nasa gitna yung sakayan. Mga bus terminal. Pag nakita nyo yun, airport bus. Ibig sabihin may dumadaan dito ng mga bus papunta sa airport. Ayan, 6002 yung blue. Ayun, sasakyan natin. At nakarating na tayo dito sa Incheon International Airport, no? Ang saya pala mag-bus. Ang dali, mas convenient siya, no? Tapos yung luggage nyo, may lagay ng luggage sa ilalim ng bus. Tapos pagbaba nyo mismong airport na. Madalas kasi nagtitrain ako papunta dito sa airport. Siyempre maghahagdan-hagdan ka, escalator, taas baba, hanapin mo pa yung mga ano. Pag bus, sasakay ka lang ng bus, tapos airport na, no? Parang first time ko nag-bus papuntang airport ng Korea. So madali pala siya. So pwede nyo gawin sa next Korea nyo guys. Bus na lang. Kung sa Hongdae kayo, ako Sinchon, pwede. Kung Myeongdong, may bus din. So, ayan. Antay lang tayo ng ating boarding. Annyeonghaseyo guys. Meron tayo. Asawa ni Taeyong. Uy, excuse me. Asawa ni Taeyong. Asawa ni Taeyong. Kabit ni Taeyong. Siya yung kabit. Excuse me. Hi guys, mga taga California. Ayan, nakita pa kami sa airport, no? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hindi tayo pinakawalan si Mark. Next time, papunta na siya. Next time, manifesting California. Yes, Binigyan nila ako ng BTS merch. Parang pinagawa pa nila, parang guitar pick. Tapos Arirang BTS. Thank you so much. Nanood sila ng BTS sa Busan. Tapos ang lapit-lapit nila. Kaso kaagok siya ko siya kay V. Ayoko na. Gusto ko sana siya kaso kaagok kay V. So I changed my mind kasi ang asawa ko ay akin lamang. Okay? Charit. Guys, back in Manila. So I'm so happy I did that trip, no? Na talaga ako, na-heal, na-refresh ko dun sa trip na to. Kasi binigay ko talaga siya sa sarili ko. Like, sabi ko, I'm gonna do this trip for me, na for myself. Para wala masyadong pressure, wala akong itinerary. Hindi ako nagmamadali from one place to another. Kasi I just wanna be in the present. I just wanna meet my friends, meet those people. Tapos, kung paano ba ako trinit ng mga tao na nakakilala ko in this trip, mas natuwa ako at mas na-recharge ako. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa sa mga paborito kong countries, South Korea. Mahirap lang kumain mag-isa kasi kailangan may kasama. But aside from that, sobrang na-enjoy ko yung trip na to. Parang isa sa mga naging favorite ko actually na South Korea trip kasi sobrang na-refresh talaga ako. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!